Tara na, nak. Pasok na tayo sa trabaho. Sige po, tay. Nak. Nak. Papasok na kami ng kapatid mo sa trabaho. Ang aga nyo naman po yata umalis, tay. Saka, kaya na po ba ni Jerome pumasok sa trabaho? Oo, nak. Nag-usap na kami ng kapatid mo eh. Kaya naman daw niya magtrabaho sa construction eh. Sige po, tay. Kayo bahala. Ingat na lang po kayo. Sige, nak. Dito na kami. Sige po, ako nang bahala dito sa bahay. Sige, tay. Alis na kami. Sige, ingat kayo. Wait lang, nak ha. Nakalimutan ko sabihin sa ate mo. Nak. Nga pala, nak. Stayin kami ng kapatid mo sa trabaho ha. Ikaw muna bahala dito sa bahay. Sa Miyerkules, magpapadala lang kami sa bali namin. Sige po, tay. Pagkakasyahin ko na lang po yung pera ko muna dito. Sige na po, ingat kayo. Sige, nak. Dito na kami. Sige po, Ingat ka tay. dyan ha. Nakali na pala. Napasarap yung tulog. Buti na lang, kinaroon ako nila tatay ng kanin. Ulam na lang pala bibilin ko. Doon ako nila pinsan bibili ng dilata. Te, pabili. Ano po yan? Isang Sprite, isang Coke, yung malaki. Kaya ito. Te, nainitan na po yung paninda nyo. Sige po, mamaya lalabas ako. Ito po sukle. Thank you. Makainit talaga dito. Oy, pinsan. O, insan. Pabili nga muna ako ng isang sardinas. O, ba't isang sardinas lang? Kasya na ba sa inyo yun nila dito? Wala sila tatay dyan. Saka si Jerome, pumasok na kasi sila sa trabaho. Ah, ganun ba? Sige, sige. Wait lang. Insan na. Oy, pinsan, diyan ka pala. Kim, kain na doon tayo, sabi ni mama. Sige, kuya. Sunod ako dyan. O, pinsan, hindi ka pala din kakain? Tara, sabay ka na sa amin. Sakto, nagluto si mama ng ulam. Hindi na pinsan. Nakabili na ako ng sardinas eh. Saka ako lang mag-isa dyan sa bahay. Wala sila tatay, saka si Jerome. Stay na kasi sa trabaho. Oy, naman pala, ikaw lang mag-isa eh. Tara, sabay ka na sa amin. Kim, suuli mo na yung bayad niya ito. Kasabay na sa akin si Insan. Insan, no. Ito na yung binayad mo. Tara, sumabay ka na sa amin. O, tara na. Sige, pinsan ha. Salamat ha. Ma, dyan si Ate Aizen. Iyaya ko nang kumain. Kung sakto pala nagluto akong ulam, pumuna kayo maghahain na ako. Upo ka, Ate Aizen. Kimugasan mo na yung mga plato para wala tayong hugasin. Sige po, ma. Buti nakita ka ni Jonas, dapat sinama mo na rin si Jerome yung kapatid mo para dito na rin siya kumain. Bumibili po kasi ako ng dilata dyan. Nakita ko ni Jonas. Saka wala po si Kuya Jerome eh. Kasi sinama ni tatay sa trabaho. Kulang na kulang po kasi yung sinasahod ni tatay pag siya lang nagtatrabaho. Kaya sinama niya na lang po si Jerome. Ah, ganun ba? Eh, di ko lang pala dyan mag-isa sa inyo. Opo tita, ako lang mag-isa dyan sa bahay. Saka sabi naman ni tatay eh, papadalan daw po nila ako pagkasahod nila. Sige, pag may kailangan ka, mangutang ka na lang sa tindahan. Tsaka pag nagluto na rin ako ng ulam, papatawag na lang kita kay Kim o kaya kay Jonas. Sige po tita, salamat po ah. So paano po, dito na ako. O, sige. Salamat po sa pagkain. Sige. Bakit sir tumatawag si tay? Hello tay. Hello, nak. Kumusta ka naman dyan, nak? Okay naman ako dito tay. Nga pala, nung isang araw, doon ako kumain kanila Tita Grace. Nakita kasi ako ni Jonas, bumibili ako ng sardinas, niyaya na ako kumain. Ah, ganun ba? Mabuti naman. Nga pala, nak. Pasensya ka na ha. Hindi kami magpadala ngayon ng pera. Kasi hindi kami pinabali ng amo namin eh. Mangutang ka na lang muna sa tita mo ng pagkain mo dyan. Ah, ganun ba tay? Hindi ba nakakaya kanila tita tay? Mangungutang pa ako sa kanila. Nung niyaya nga nila akong kumain, nahihiya na ako dun tay. Ano ka ba, nak? Hindi yan, nak. Kamag-anak naman natin sila eh. Pati huwag ka mag-alala, nak.
babayaran naman natin pag sahod namin eh. Ganun ba, tay? Sige po, mangungutang na lang din po muna ako sa kanila. Sige nak, mag-iingat ka dyan ha. Sige po, tay. Ingat na lang din po kayong dalawa ni Jerome dyan. Sige nak, bye-bye. Kim, O, Insan, kaya pasok pala ka. walang sumasagot sa tindahan. Nandiyan ka pala. Bakit, Insan? Luluto kasi ako, Insan eh. Tapos si Kuya Jonas naman naglaro ng basketball, kaya walang bantay sa tindahan. Bakit, Insan? Nandiyan ba si tita? Oo, nasa loob. Bakit? Mangungutang kasi sana ako ng bigas sa kaulan. Hindi kasi nakabali sila tatay, kaya hindi siya nakapagpadala. Ganun ba, Insan? Sige, wait lang. Sabihin ko lang kay Mama. Tuka mo na dyan. Sige, dito na lang ako pinsan. Ma, nandiyan si Ate Aisen. Uutang daw muna siya kasi hindi daw nagpadala si Tito Balang. Ganun ba? Sige, bigyan mo na. Lista mo na lang. Sige, Ma. Insan, okay na. Ano daw kukunin mo, sabi ni Mama? 3 kilong bigas lang siguro. Tapos, delata, tapos noodles. Tapos sabon na rin pinsan kasi maglalaba ako bukas. Sige, Insan, wait lang ah. Sige, huwag ka mag-alala pinsan. Babayaran ko rin naman yan pagka sahod nila natin sa Sige, Insan, wait lang. Tita, pwede ko po ba kayo makausap? Sige, sige. Naniningil na po kasi yung sa renta namin sa bahay. Yung trabaho po nila tatay, hindi pa po sila pinapasahod. Baka pwede po ako makahiram sa inyo ng pera, pambayad ko lang po sa utang ng bahay. Laki-laki na ng utang niyo sa tindahan, tapos dadagdagan mo pa ng pera. Tita, huwag po kayo mag-alala kasi sabi naman po ni tatay, pagkasahod daw po nila, babayaran daw po lahat ng utang sa inyo. Siguraduhin mo lang Magkano ba kailangan mo? Mga 6,000 po sana. Laki naman! 2 buwan na po kasi yung bayaran namin sa bahay, saka magbabayad na rin po ako sa kuryente, saka sa tubig. Pero sigurado naman po yung tita na babayaran ni tatay lahat pagkasahod nila. Siguraduhin nyo lang na mababayaran yung lahat Alam mo naman ngayon, mahirap kitain ng pera. Opo tita, sasabihin ko lang din po kay tatay na nakahiram ako sa inyo ng pera. Sige, saglit lang, kuha akong pera. Opo. Sino yan? Jonas Tosen. Pinsan, ikaw pala yan. Pasok ka. Pinsan, napadalaw ka. Pinapunta ako dito ni Mama. Pinapasingil yung utang nyo. Ilang buwan na daw yun, hindi pa rin kayo nagbabayad. Hindi pa kasi nagpapadala sila tatay Hindi ko nga alam kung ano nangyayari sa trabaho nila. Ganyan kayo Sa utangan, bilis-bilis nyo. Pagdating sa bayaran, kailangan pupuntahan pa kayo. Hindi naman sa ganun, pinsan. Wala lang talagang padala pa sila tatay, kaya hindi pa ako nakakapagbayad sa inyo. Hindi porket kamag-anak namin kayo, hindi na kami magbabayad. Alam nyo naman negosyo yun Tsaka alam nyo naman na doon kami kumukuha ng pang-araw-araw namin. Hindi naman sa ganun, pinsan. Wala lang talagang sahod pa sila tatay. Saka sinabi naman ni tatay sa akin na kapag sahod nila, nakuha nila ng buo, babayaran namin kaagad yung utang sa inyo. Kahit wala nang matira sa amin, babayad namin ng buo para wala kayong masabi. Siguraduhin nyo lang Alam nyo ba, sumama yung loob ni Mama sa inyo. Kasi utang kayo ng utang, di kayo marunong magbayad. Ano? Porket kamag-anak namin kayo, abusahin nyo na. Huwag kayo mangungutang kung di kayo marunong magbayad. Tawagan ko nga muna si tatay. Hello, tay. Hello nak. Hindi pa rin po ba kayo nakakasahod dyan? Nagpunta po kasi si Jonas dito kanina. Kung ano-ano po yung masasakit na salita yung sinabi niya. Naniningil na po kasi si Tita Grace sa utang natin sa tindahan. Saka yung utang na pera. Malaki na po kasi ng utang natin dun, tay. Ganun ba nak? Pasensya ka na nak ha. Hanggang ngayon kasi hindi ka pa rin kayo pinapasahod ng amo namin Gusto na nga namin umuwi ng kapatid mo pero hindi namin magawa. Kasi sabi naman sa amin ng amo namin, bibigay niya naman daw ng buo yung sahod namin. Kaya ayun, hindi kami maalis dito. Kahit puro gutom na lang nangyayari sa amin dito. Tinitiis na lang namin ang kapatid mo. Ganun ba, tay? Sige po, gagawa na lang po muna ako ng paraan.
Saka, hindi na lang din po muna siguro ako mangungutang doon kanila Tita Grace. Kasi nahihiya na rin po ako. Saka baka may masabi pa po silang iba. Pasensya ka na talaga, nak, ha? Kaya ako, nak, pag binigay ng amo namin yung buong sahod namin, babayaran ka agad natin yung utang natin sa kanila para wala silang masabi sa atin. Sige po, Tay. Ingat na lang po kayo dyan. Sige, nak, ingat ka rin dyan. Tay, buti na lang talaga. Di agad tayo umuwi, no? Kasi kung umuwi tayo, baka wala lang tayo mapala sa trabaho natin. Kasi pag hindi natin natapos yung kontrata natin, hindi natin makukuha yung kabuuang bayad eh. Kaya nga, anak, buti na lang nagtiis tayo. Kahit puro bali lang binibigay sa atin. Buti nga, anak, binigay ng buo yung kontrata natin eh. Kung hindi, wala tayong perang uuwi sa ate mo. Kaya nga tay, buti na lang talaga. Malaki-laki na uwi natin pera. Babayaran na natin lahat ng mga utang natin. Lalo natin utang natin kay tita. Kasi medyo nakakahiya na rin. Tara na tayo, para mauwi na tayo agad. Tara, nak. Nak! O, nak. Anong nangyari sa'yo? Masama po pakiramdam ko, Tay. Mukhang nalipasan po yata ko ng gutom. Mabuti po nakauwi na kayo. Buti na lang, nak. Tinapos namin yung kontrata namin doon. Kahit pa paano, malaki-laki yung nauwi naming pera. May pangbayad na tayo kila tita mo. Mabuti naman, Tay, kung ganun. Kasi kung ano-anong mga masasakit na salita ang sinabi nila sa akin, tama yan, bayaran na natin sila. Sige na, nak. Magbihis lang muna kami. Jerome, magbihis ka na rin para makabili ka ng pagkain natin. Nagugutom na yata si ate mo eh. Sige po tayo. Ako na lang din pupunta, nak, mamaya sa tita mo. Magbabayad na lang din ako. Grace? Grace? Oh, Kuya Balong, nandiyan ka na pala. Tara, pasok ka dito. Kailan ka pa umuwi? Alam ba yung anak mo? Balitaan mo ba ang laki ng utang sa akin? Oo, Grace, alam ko yon. Inutos ko rin naman sa kanya yun eh, para may pagkain siya. Kasi ilang buwan kami hindi nakakasahod sa trabaho namin. Puro bali lang yung binibigay sa amin para sa pagkain lang din namin. Eh di ngayon makakabayad ka na ng utang ng anak mo sa akin. Oo, Grace, makakabayad na kami ng utang sa'yo. Kasi nabigay na ng buo yung sahod namin. Pero sana, huwag niyo naman pinagsasalitaan ng masama yung anak ko. Kasi kahit anong mangyari, pamangkin mo pa rin yan eh. Hindi naman ibang tao yan eh. Magbabayad naman talaga kami ng utang eh. Nadili lang talaga yung sahod ko. Pero sana, wag naman ganun magsalita si Jonas sa pinsan niya. Tapos sinabi pa daw ni Jonas na sumama ang loob niyo sa amin. Kasi hindi kami nakakabayad ng utang. Siguraduhin nyo lang ha. Alam nyo ba, sumama yung loob ni mama sa inyo. Kasi utang kayo ng utang, di kayo marunong magbayad. Ano? Porket kamag-anak namin kayo, abusuhin nyo na. Huwag kayo mong utang kung di kayo marunong magbayad. Ha? Nasaan ba yan si Jonas? Kim, tawagin mo nga si Jonas. Sige po, ma. Kuya Balong, pasensya ka na. Hindi ko kasi alam yung sinasabi ni Jonas eh. Ma, ayan na po si kuya. Jonas, maupo ka nga dyan. Ano yung sinasabi sa akin ni Kuya Balong ng mga pinagsasabi mo sa pinsan mo? Ma, pasensya na kayo. Sumama kasi talaga yung loob ko. Inutusan ako ni mama na sigilin yung utang nyo eh. Dapat, Jonas, unang-una niyan, hindi ka nagsasalita ng ganun sa pinsan mo. Kasi sobrang nasaktan yung pinsan mo sa sinabi mo eh. Dahil lang dun sa utang namin, magkakaganyan kayo ng pinsan mo. Tapos, Jonas, magsinungaling ka pa. Diramay mo pa yung mama mo. Alam mo ba maling-mali ang ginawa mo? So, Jonas, papahamak mo pa ako sa tito mo. Dahil sa'yo, magkakasamaan pa kami ng loob eh. Jonas, sumayin ka na pasensya sa tito mo. Pasensya na. Yung mga salita ko na masasakit na sabi sa pinsan ko, hindi na mauulit yun. Nadala lang talaga ako ng damdamin ko. Tsaka init ng ulo to. Pasensya na talaga to, hindi na mauulit yun. Okay lang yun, Jonas. Naintindihan naman kita eh. Ako na lang din magpapaliwanag sa pinsan mo para malaman niya ang lahat. Hindi naman natin kailangan magtalo-talo eh. Dahil isang pamilya lang naman tayo dito. Sige na, Grace. Uuna na ako. Pupunta na lang din kami dito ng mga anak ko bukas. Magdadala na lang din kami ng pagkain para makapag-bonding tayo.
Sige, Kuya Balong. Magluluto na lang din ako bukas para marami tayong pagkain. Sige na, Grace. Dito na ako.